Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay pinapasalamatan ko muna ang aking Encanto members na si Marvin Malibiran at si Uminous Cookie. Subscribe nyo yan, magaganda ang kwento niyan. At sa aking mga aswang members na si Jens Rap TV at si Jessica R. Ramos. Maraming salamat sa inyong apat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At sa mga may gustong mag-member, ay pakiclick lang po ang join button at kayo na po ang pumili ng kategory na gusto nyo. Maraming salamat po. Umpisahan na natin ang kwento. Ang baryo ng San Joaquin ay isang tahimik na baryo kung saan nagtutulungan ang mga tao dito o nagbabayanihan. Subalit, may isang tribo ng mga aswang kung saan pinamumunuan ni Goryo ang mga ito at nakatira sila sa bundukin ding malayo sa bayang yun. Gustong sakupin ni Goryo ang pinuno ng mga aswang ang bayan na yon para gawing pugad nila. Subalit, kakaunti pa lang ang membro niya kaya ipinag-utos niya nito sa mga kampon niya na mangyanggaw ng mga tao sa bayang yon para dumami sila at masakop nila ang bayan ng San Joaquin. Agad namang bumaba ang mga alagad nito sa bundok at sinimulan na nilang yang gawin ang mga tao doon. Hindi nagtagal, gumulo na ang baryong yon at madami ng takot lumabas ng kanilang mga bahay. Ang mga manggagamot ay nahihirapan silang puksain ang mga aswang na to dahil sa lakas ng kanilang puwersa. Isang araw, ang manggagamot na si Damian ay tumulong na ring pumuksa ng mga aswang sa baryong yon kahit hindi siya taga doon. Subalit hindi kinaya ng kanyang lakas at bilis para mapuksa ang mga salot na aswang sa bayan na yon. Kaibigan, di natin sila kaya. Masyado silang madami. Malakas at mabilis sila kumpara sa atin. Kaya atras muna tayo para mapag-isipan natin ang ating gagawin. Wika ng isang manggagamot kay Damian. Oo nga kaibigan, maski asin na sinasabi ko sa kanila, di nila iniinda. Ibang klase ang aswang ng mga to, antitibay. Sagot ni Damian na hinihingal na rin dahil paubos na ang karga niyang dasal dahil sa pakikipaglaban ito sa mga aswang. Umatras sila pansamantala para mapag-isipan nila ang gagawin sa mga aswang. Sige mga alagad, lahat ng makita niyong tao, kainin ninyo silang lahat. Kapag matapos na tayo dito, isusunod naman natin ang baryo ng San Rafael. Wika ni Goryo sa kanyang mga alagad habang siya ay tumatawa. Bumalik si Damian sa kanyang baryo kasama ang isang manggagamot at doon sila muna nagtago dahil di nila kaya ang lakas ng mga aswang na yon. Kinakabahan na si Damian dahil isusunod na nila ang kanilang baryo ayon sa pinuno ng mga aswang na si Goryo. Kaibigan, ano ang gagawin natin? Tayong dalawa na lang ang manggagamot ang natitira na lumalaban sa mga aswang na yan. Tanong ng manggagamot kay Damian. Pupuntahan ko ang kaibigan kong Diwata sa talon para kausapin at para mabigyan tayo ng kaalaman kung paano mapapatay ang mga aswang na yun ng madali. Sambit ni Damian sa kasamang manggagamot. Sige, antayin na lang kita dito sa bahay mo at ako'y magpupundo muna dahil naubos lahat sa pakikipaglaban. Para bukas ay handa na naman ako kung sakaling sasalakay tayo doon. Wika ng manggagamot kay Damian. Sige kaibigan, dyan ka muna at ako'y pupunta muna sa talon para kausapin ko ang kaibigan kong Diwata. Paalam nito sa kasama.
Naglakbay na si Damian patungo sa talon at hindi nga siya nabigong makausap ang kaibigan niyang Diwata. Bakit ka naparito ng alanganing oras, Damian? Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong ng Diwata kay Damian. Kaibigang Diwata, ako'y humihingi ng tulong mo dahil nagkalat na ang mga aswang at nasakop na nila ang baryo ng San Joaquin at isusunod na nila ang aming baryo. Ako'y nagpunta sa baryong iyon upang tumulong puksain ang mga aswang. Kaso, hindi nila iniinda ang mga dasal at asin na sinasabi ko sa kanila. Ano ba ang dapat kong gawin? Tanong ni Damian sa Diwata. Habang nag-uusap sila, ay may binigay ang Diwata sa kanya. Kaibigan, tanggapin mo itong mutyang ito. Dahil ito ang magbibigay sa'yo ng lakas at bilis para magapi mo ang mga aswang na yun. Sabay abot ng Diwata ang batong umiilaw ng berde sa dilim. Maraming salamat kaibigang Diwata sa mutyang ito. Kung hindi ako nagkakamali, ay isa itong trabong ko. Tama ba ako, kaibigan? Tanong ni Damian sa Diwata. Tama, kaibigan. Sana gamitin mo sa kabutihan yan para hindi mawala ang bisa niyan. Lahat ng klase ng ahas ay yuyuko sa'yo, maliban sa ahas na itim. Kapag nakita nilang hawak mo yan, ay pwede mo silang utusan ayon sa gusto mong mangyari. Paliwanag ng Diwata kay Damian. Asahan niyo pong gagamitin ko lang ito sa kabutihan, kaibigan. Wika ni Damian na nakangiti sa Diwata. Siya nga pala, Damian. Ang pinuno ng mga aswang ay walang iba kundi si Goryo. Kung mapapaslang mo man siya, ay magbabalik lahat sa normal na tao ang mga nayanggaw nila. Paliwanag ng Diwata kay Damian. Ganon ba yun, kaibigan? Kung ganon, siya ang haharapin ko para matapos na ang paghahasik niya ng lagim sa mga baryo dito sa amin. Sagot nito sa Diwata. Kaso, may problema, Damian. Anong problema, kaibigan? Tanong nito. Ayon sa propesiya ng mga aswang, nabalitaan ko na ang tanging makakapatay lang sa pinuno ng mga aswang ay may malaking balat ito sa kanang tuhod. Paliwanag ng Diwata kay Damian. Ibig sabihin niyan, di ko siya mapapatay? Tanong nito. Hindi ako sigurado, Damian, dahil hindi namin sakop ang propesiya ng mga aswang na yan. Totoo man o hindi, gawin mo ang lahat para magapi mo ang pinuno nila at para bumalik sa normal ang mga nayanggaw nila. Paliwanag nito. Tama ka, kaibigan. Kapag napatay ko siya, ibig sabihin lang na hindi totoo ang propesiya nila. Sagot nito. Humayo ka na, Damian, at sana magtagumpay ka. Sambit ng Diwata habang ito ay unti-unti nang naglalaho sa dilim. Salamat, kaibigan, sa ibinigay mo at sa lahat ng payo mo. Salamat. Wika ni Damian habang ito ay nakayuko bilang pagrespeto sa diwatang kaibigan. Magbubukang liwayway na nang makauwi si Damian sa kanilang bahay at nadatnan niya na tulog pa ang kasama niyang manggagamot. Kaya natulog na din si Damian dahil wala pa itong tulog. Nagising si Damian ay hapon na at nakita niyang nagluluto na ng hapunan ang kasama niyang manggagamot. Oh, kaibigan, nakakahiya naman sa iyo at ikaw pang nagluto ng hapunan natin. Wika ni Damian sa kasamang manggagamot. Pasensya na rin kaibigan kung nagluto na ako. Nahiya kasi akong gisingin ka, kaya ako na ang nag-asikaso para sa hapunan natin. Sagot ng manggagamot habang nagluluto ito. Maya-maya pa ay kumain na ang dalawa habang nagkwekwentuhan. Kaibigan, ano na pala pangalan mo kanina? Tanong ni Damian sa kasama. Ako nga pala si Andres.
Wika nito. Ako rin pala si Damian. Sagot niya. Pagkatapos nilang kumain ay pinag-usapan na nila ang plano nilang gagawing pag-atake sa mga aswang. At ikwinento ni Damian ang sinabi sa kanya ng diwata. Kaya ang puntirya ng dalawa ay ang pinuno nila. Ipinahiram ni Damian ang kanyang buntod pagi kay Andres at espadang tanso at punyal naman sa kanya. Pagsapit ng hating gabi ay nakarating na sila sa kabilang baryo at nagmamasid sila sa malayong banda para di sila maramdaman ng mga aswang na nagkalat sa baryong yon. Nakita nila ang malaking lalaki na may nakasuot ito sa ulo na parang ulo ng tigre at yun ang kanilang pinuno. Andres, may plano ako. Wika ni Andres ng mahina sa kasama. Ano yun, Damian? Tanong nito. Magpahabol ka sa mga aswang para masulok ko ang pinuno nila. Ikaw na bahala sa mga alagad. Sana kayanin mo silang lahat dahil kapag napatay ko ang pinuno nila, babalik din sa normal ang mga nayanggaw dyan. Wika ni Damian na desidido ng patayin ang pinuno ng mga aswang. Sige, sana magtagumpay ka, Damian, para mabuhay pa ako. Wika ni Andres na napalunok na lang dahil sa haharapin nitong maraming aswang. Dalhin mo tong tansong punyal ko at itarak mo sa dibdib nila yan ha, para siguradong patay ang aswang. Paliwanag ni Damian sa mahinang boses habang nakamasid pa rin sila sa malayo. Kinuha ni Andres ang punyal at nagpakita ito sa mga aswang hanggang sa hinabol siya ng mga ito papuntang kagubatan. Maya-maya pa ay nagpakita si Damian sa natitirang aswang at sa pinuno nilang si Goryo, kaya sumigaw ang pinuno nilang siya'y atakihin. Sugurin siya! Kainin niyo ng buhay yan! Sigaw na utos ng pinuno ng mga aswang habang tumatawa. Habang papasugod ang 5 aswang kay Damian, ay bigla na lang bumulagtas sila ng ganong kabilis. Kaya napatayo ang pinuno nila. Sino ka? Paano mo nagawa yun? Tanong na pasigaw ng pinunong aswang kay Damian. Ako, si Damian. Ang papatay sa'yo, hayop ka! Sagot ni Damian na nanggigigil na. Ako? Papatayin mo? Tignan natin ang galing mo, bata! Biglang nagbago ang anyo ni Goryo at tumubo sa katawan nito ang makapal na balahibong itim at ang mga kuko nito ay humaba na kasing tulis ng patalim. Nagulantang si Damian dahil hindi niya akalain na parang asong mabangis ang itsura nito, pero anyong katawang tao pa rin. Hinugot ni Damian ang kanyang espada at mabilis nitong inatake si Goryo ang pinuno ng mga aswang. Nang akmang tatagain na niya ito, ay bigla na lang naiwasan ni Goryo ang espada ng ganon kabilis. Kaya sinigundahan niya ito ng suntok ulit sa mukha. Pero nasalag ito ni Goryo at tumilapon ito sa di kalayuan. Yun na ba ang pinakamalakas mong suntok, bata? Wika ni Goryo na parang hindi niya ininda ang lakas ng suntok ni Damian. Tumigil ka, aswang! Sigaw ni Damian kay Goryo na nanggigigil. Susugurin na naman sana ni Damian si Goryo nang biglang sumugod si Goryo ng napakabilis at inundayan niya ng napakalakas na suntok si Damian. Hetong tikman mo! Nasalag ito ni Damian pero ininda niya ito at nabali ang isa niyang kamay at tumilapon sa malayo. Anong nangyari sa iyo, bata? Masakit ba? Patawang wika nito kay Damian. Hirap nang bumangon si Damian dahil sa lakas ng suntok na yon na pinakawalan ni Goryo. Biglang may tinig na narinig si Damian at boses yun ng kaibigan niyang diwata. Damian, ilabas mo ang iyong mutya para lumabas ang mga ahas.
Wika nito kay Damian. Inilabas nga ni Damian ang kanyang mutya at umiilaw ito ng berde. Maya-maya pa ay naglabasan ang lahat ng klase ng ahas maliban sa itim. Yumuko ang mga ito kay Damian at inutusan niya itong atakihin ang aswang na si Goryo. Hindi nakapagtataka na trabong ko nga ang hawak mong mutya. Dahil sa bilis at lakas mo, subalit ikinalulungkot ko bata. Dahil parehas tayo ng hawak na mutya. Inilabas din ni Goryo ang pinuno ng mga aswang ang kanyang trabungko at umiilaw din ito ng pula. Nagsilabasan din ang mga ahas na puro itim at halos kasing dami din ng ahas na nasa panig ni Damian. At inutusan niya rin itong sugurin ang mga ahas ni Damian at nagsalpukan na nga ang mga ito. Subalit si Damian ay hindi na alam ang gagawin dahil sa hindi niya magamit ang isa niyang kamay dahil sa nabali ito sa lakas ng suntok ni Goryo. Nagsalita ulit ang diwata kay Damian. Damian, tawagin mo ang pangalang Samantha. Yan ang pinakamatandang ahas na nagmamay-ari ng mutyang hawak mo. Wika ulit ng diwata kay Damian. Ganun ba, kaibigan? Salamat sa iyo. Itinaas ni Damian ang kanyang trabungko at sabay nito tinawag niya ang pangalan ng matandang ahas. Samantha! Lumabas ka dyan! Kailangan ko ang tulong mo! Sigaw ni Damian para tawagin ang matandang ahas. Maya-maya pa ay nagpakita na si Samantha, ang matandang ahas. Nagulat itong si Damian dahil hindi niya akalain na dambuhalang ahas pala ang tinawag niya. Yumuko ang ahas na to kay Damian at inutusan niya itong puluputin ang aswang na si Goryo. Hindi! Hindi maaari to! Ang ahas na yan! Ang ahas na yan ay isang alamat! Paano mo natawag yan? Tanong ng aswang na nanginginig na sa takot. Pinuluputan ng dambuhalang ahas si Goryo at hindi na ito makagalaw. Hindi! Hindi maaari to! Ah! Sigaw ni Goryo na nagpupumiglas. Dinampot ni Damian ang kanyang tansong espada at nilapitan nito si Goryo, ang pinuno ng mga aswang. Hindi mo ba alam na ang trabong kong hawak ko ay mismong pagmamay-ari ni Samantha, ang ahas ng mga diwata? Kaya magdasal ka na dahil ito na ang katapusan mo. Sabay itinarak ni Damian ang kanyang tansong espada sa puso ni Goryo. Nalagutan na nga ng hininga ang pinuno ng mga aswang. Naupo na lang si Damian dahil ininda pa rin nito ang kamay niyang nabali hanggang sa nagpakita ang diwata sa kanya. Damian, ipahid mo ang mutyang hawak mo sa kamay mong nabali. Wika ng diwata kay Damian. Agad naman nitong ginawa ni Damian at namangha ito dahil ang buto niyang nabali ay bumalik sa ayos at biglang gumaling. Namangha ito si Damian dahil marami palang kakayahan ang mutyang hawak-hawak niya. Maraming salamat, kaibigan, sa tulong mo at nagapi ko rin ang pinuno ng mga aswang na si Goryo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, kaibigan. Hindi totoo ang propesiyang binanggit mo sa akin. Hindi na nagsalita ang diwata at tuluyan na itong naglaho. Kasabay nun, umalis na rin ang dambuhalang ahas. At ang ibang ahas naman ay pinagkakain ang mga itim na ahas na galing kay Goryo at walang itinira. Sabay alis na rin sila. Samantala, si Andres ay hirap na sa pakikipaglaban sa mga aswang dahil hindi niya alam kung sino ang mga nayanggaw at kung sino ang tunay na alagad ni Goryo. Kaya ito ay kanyang nilalatigo, tinitigal po at sinasapak gamit ang kanyang kamao na kargado ng dasal.
Maya-maya pa ay nagsibagsakan ang mga nayanggaw at nawalan ng malay. At ang mga natira ay ang mga tunay na alagad ni Goryo at doon nagkaroon na ng lakas si Andres para patayin ang mga ito. Gamit ang punyal na ibinigay ni Damian ay nagpusal ito ng sibat ni Atardar at isa-isa niyang pinagtatarak sa dibdib ang mga aswang hanggang nagliyab ang mga ito at naging abong. Kinuha nila ang bangkay ni Goryo at inilibing nila ito sa kagubatan kasama ang kanyang mutya. So papaano kaibigan? Ako'y mauuna na sa'yo at medyo malayo-layo pa ang aking lalakarin pa uwi sa amin. Pamamaalam ni Damian kay Andres. Mag-iingat ka kapatid. Sana'y balang araw ay magkita tayong muli. Paalam. Simula noon ay naging payapa na ang lahat ng mga magkakalapit bayan sa kanila at wala nang aswang pa na nanggugulo o gumagambala sa mga tao. Pagkalipas ng 3 araw ay may 2 aswang ang humukay sa katawan ng kanilang pinuno na si Goryo. Kinuha nila ito at dinala sa yungib kung saan sila nagdarasal ng kanilang Diyos ng kadiliman at inilapag nila ito sa malapit sa rebulto ng kanilang Diyos. Boss Leo, di ko maintindihan kung bakit pa natin kinuha ang katawan ng ating pinuno. Pwede namang ikaw na lang ang papalit sa kanya dahil patay na ang ating pinuno at ikaw ang kanang kamay niya. Wika ni Baron na naguguluhan. Hindi pa patay ang ating pinuno, kaya nga kinuha natin siya eh. Sagot ni Leo kay Baron. Boss, tingnan mo naman. Sa puso ang tama ng ating pinuno. Paano pa yan mabubuhay? Sagot ni Baron na naguguluhan na ang isip. Kita mo naman na andyan ang katawan niya, di ba? Di ka nagtataka? Bakit hindi siya naging abo? Kagaya ng iba nating kasamahan kapag tinatamaan ng sandata ng kalaban? Paliwanag ni Leo kay Baron. Oo nga no. Pero hindi klaro sa akin, boss, kung ano ang gagawin natin sa katawan niya. Wika ni Baron dahil wala itong alam kung ano talaga ang gagawin nila sa bangkay ng kanilang pinuno. Ang ating Diyos ng kadiliman ay binigyan si pinuno ng muling pagkabuhay at ang kapalit noon ay magkasiksya ng lagim sa buong kabayanan. Kaya natin siya kinuha at itatago dito hanggang sa dumating ang takdang panahon na siya ay magigising muli. Paliwanag ni Leo kay Baron. Ganun ba, boss? So paulit-ulit siyang mabubuhay. Kada mamamatay siya ay mabubuhay ulit pagkatapos ng 40 taon. Ganun ba yun, boss? Tanong ulit ni Baron sa kanyang boss. Ganun na nga. Pero may hangganan ang buhay ng ating pinuno. At yun ay kung matutupad ang propesiya na nakalagay sa libro nating mga aswang. Paliwanag ulit ni Leo kay Baron. Narinig ko na rin yan sa mga ninuno ko dati. Nang papatay sa mga pinuno ng mga aswang ay may palatandaang malaking balat sa kanyang tuhod. Diba? Wika ni Baron kay Leo. Tama ka, Baron. Kaya bago pa mangyari yun, ay papatay na natin ang lahat ng makita natin may balat sa kanang tuhod para hindi na matupad ang propesiyang yon. Pero habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating pinuno, ay magpadami muna tayo para paggising niya ay matuwa sa atin at handa na tayong ulit maghasik ng lagim sa kabayanan. Patawang sabi ni Leo sa kasama nito. Pagkalipas ng 30 taon, Mang Damian! Mang Damian! Sigaw ni Pedro habang mabilis na patungo sa bahay ni Mang Damian at buhat-buhat nito ang anak niyang si Pepe na nag-aagaw buhay dahil natuklaw ito ng ahas. Lumabas ang matanda sa kanyang munting kubo at tinignan kung sino ang sumisigaw sa labas. Oh, anong nangyari kay Pepe? Tanong ni Mang Damian kay Pedro. Mang Damian, si Pepe, natuklaw ng ahas sa paa. Wika ni Pedro na nag-aalala. Ha? Ganun ba? Halika kayo dito sa loob ng bahay. Magmadali kayo. Wika ni Mang Damian na natataranta na din. Kumuha si Mang Damian ng isang basong tubig at may inilagay siya ditong batong puti. Ibinabad niya ito ng 1 minuto bago ipinainom kay Pepe. Ito ang tubig.
Ipainom mo sa anak mo. Magmadali ka! Tarantang wika ni Mang Damian. Dali-dali namang ipinainom ni Pedro ang tubig sa kanyang anak na nag-aagaw buhay na. Heto anak, inumin mo! Habang pinapainom ni Pedro ang kanyang anak, ay hindi na nito mapigilang umiyak. Pepe, huwag mo akong iiwan. Wika ni Pedro sa kanyang anak na malalim na ang paghinga. Maya-maya pa ay biglang naging normal ang paghinga ni Pepe at ito'y nakatulog na. Pedro, iuwi mo ng anak mo para makapagpahinga na. Magaling na siya. Wala na sa panganib ang buhay niya. Wika ni Mang Damian kay Pedro na nakangiti. Maraming salamat Mang Damian sa tulong mo at nailigtas mo si Pepe ko sa kamatayan. Maluhaluhang pasasalamat ni Pedro kay Mang Damian. Walang anuman Pedro. Sino pa bang magtutulungan dito sa baryo natin kundi tayo rin lang? Sagot ni Mang Damian na nakangiti pa rin. Siya nga pala, sabihin mo kay Pepe na pumunta siya dito bukas para matignan ko ulit ang kanyang sugat sa paa na natuklaw ng ahas. Wika ni Mang Damian kay Pedro. Sige po Mang Damian, sasabihin ko po sa kanya. Sagot ni Pedro na maaliwalas na ang mukha dahil okay na si Pepe. Umuwi na nga si Pedro habang buhat-buhat nito ang kanyang anak na si Pepe na tulog. Kinabukasan, bumalik si Pepe sa bahay ni Mang Damian para ipakita ang sugat niyang natuklaw ng ahas. O Pepe, ang aga mo yatang pumarito. Tanong ng matanda sa kanya. Oo lo, sinabi kasi ni tatay na pumunta raw ako dito para ipakita ko yung sugat kong natuklaw sa inyo. Siya nga pala lo, salamat pala at iniligtas niyo ako sa bingit ng kamatayan. Sagot ni Pepe na may pasasalamat. Ano ka bang bata ka? Wala namang ibang manggagamot dito sa baryo natin kundi ako lang. Sino pa bang gagamot sa'yo? Siyempre ako. Wika ni Mang Damian kay Pepe habang tinitignan ang sugat nito. Siya nga pala Pepe, saan ka ba nagtusuot kasi para tuklawin ka ng ahas? Wika ng matanda kay Pepe. Nagpunta po ako ng gubat lo para sana maghanap ng halamang makabuhay. Pangontra daw yun kasi sa aswang, sabi ni tatay. Sagot ni Pepe kay Mang Damian. Biglang napisil ni Mang Damian ang sugat ni Pepe sa gulat ng sinabi ng bata. Ano naman? Ang sugat ko! Bakit mo naman pinisil? Sigaw ni Pepe sa matanda. Pasensya na iho. Nagulat ako sa sinabi mo. Aswang baka mo? Tanong ni Mang Damian kay Pepe. Oo lolo, naramdaman kasi namin nung isang araw na may gumagapang sa bubungan namin. Kaya nagpakuha si tatay sa akin ng halamang makabuhay. Paliwanag ni Pepe sa matanda. Ganun ba? Wika ni Mang Damian na may gumugulo sa isip niya. Ayos na pala yung sugat mo eh. Teka, papahiran lang natin ng langis ha, para hindi pasukin ng tubig at maimpeksyon. Wika ni Mang Damian sa bata. Habang pinapahiran ni Mang Damian ang sugat ni Pepe ng langis, ay biglang nagulat ito dahil may nakita siyang isang napakalaking balat sa kanang tuhod ng bata. Kaya tinanong niya ito. Pepe, balat ba yung nasa tuhod mo? Tanong ni Mang Damian kay Pepe. Oho lolo, ipinanganak akong ganyan na po. Bakit kasi lolo? Tanong ni Pepe sa matanda. Wala naman. Ang laki kasi. Sagot ni Mang Damian na parang may naaalala ito. Bago umuwi si Pepe ay may binigay ang matanda sa kanyang isang baliit na bote na may langis. Itago mo ito Pepe ha. Kapag kumulo ang langis, ibig sabihin may aswang sa paligid mo. Kaya mag-iingat kayo ng tatay mo ha. At siya nga pala, kunin mo ito. Itanim mo sa palibot ng bahay nyo para proteksyon nyo sa mga aswang. Wika ni Mang Damian na nakangiti pa rin. Makabuhay ito lolo ah. Salamat po lo sa binigay mo sa akin. At matutuwa sigurado si tatay nito.
dahil hindi na ako maghanap pa ng makabuhay na halaman. Ngiting hanggang tenga ang saya ni Pepe habang papauwi ito sa kanila. Habang si Mang Damian naman ay malalim ang iniisip at hindi mapakali dahil sa nakita nito kay Pepe. Lumipas pa ang mga oras ay gabi na, pero hindi pa rin makatulog si Mang Damian at iniisip pa rin niya ang balat na nakita niya sa bata. Siya na ba? Pero papaano? Napatay ko na siya eh. Wika ni Mang Damian sa kanyang sarili. Kaya lumabas ito at nagtungo sa talon para kausapin ang kanyang kaibigang Diwata. Kaibigang Diwata! Kaibigan! Andyan ka ba? Naparito ako dahil may gusto akong itanong sa inyo. Wika ni Mang Damian na kinakausap ang malaking bato. Hindi naman siya nabigo dahil nagpakita ang Diwata sa kanya. Ikaw pala, Damian. Matagal din tayong hindi nagkita at matanda ka na pala. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo, kaibigan? Tanong ng Diwata kay Mang Damian. Kaibigan, tinawag kita dahil may gumugulo sa isip ko tungkol sa propesiyang sinasabi mo sa akin noon. Dahil ang sabi mo sa akin na ang makakapatay sa pinuno ng mga aswang ay may malaking balat sa kanang tuhod nito. At yun ay nakita ko sa batang si Pepe. Subalit, ang pinagtatakahan ko, totoo ba ang propesiyang sinabi mo sa akin noon, kaibigan? Di ba, napatay ko ang pinuno ng mga aswang na si Goryo? Ibig sabihin lang, hindi totoo ang propesiya, di ba? Tanong nito sa Diwata na nakalutang sa harapan niya. Sabi ko nga sa'yo noon, di ako sigurado kung totoo nga ang propesiyang yan. Dahil hindi namin sakop ang mga nasa kaliwa. Pero hayaan mo, kaibigan, at uutusan ko ang mga tikbalang at kapre para malaman natin ang katotohanan tungkol dyan. Pagkalipas ng isang linggo, ay bumalik ulit si Mang Damian sa talon para alamin kung ano na ang balita tungkol sa propesiyang gumugulo sa isip niya. Damian, ayon sa inutusan ko ay kumpirmadong totoo nga ang propesiya ng mga aswang. Kung ganon, hindi ko pala napatay ang pinuno ng mga aswang na si Goryo. Pero, papaano? Wika ni Mang Damian na naguguluhan. Napatay mo siya, Damian. Subalit, mabubuhay siyang muli pagkalipas ng 40 taon. Dahil yun ang pinagkaloob sa kanya ng kanilang Diyos ng kadiliman, ang mabuhay siyang muli hanggat hindi ang nasa propesiya ang makakapatay sa kanya. Paliwanag ng Diwata kay Damian. Kung ganon, si Pepe ang tanging susi para hindi na siya mabuhay pang muli. Sambit ni Mang Damian sa Diwata. Tama ka, Damian, dahil siya ang tinutukoy ng propesiya. Ngayon, maliwanag na sa akin ang lahat. Wika ni Mang Damian sa Diwata. Kaya, Damian, kailangan mong turuan si Pepe sa kumbate, pisikal at espiritual, para maihanda mo siya pagdating ng 10 taon, simula ngayon. Wika nito. Sige, kaibigan, at salamat sa impormasyon na ibinahagi mo sa akin. Sapat na yun para maliwanagan ang aking isipan. Tugon ni Mang Damian sa Diwata. Walang anuman, Damian. Kung may katanungan ka pa, puntahan mo lang ako dito. Wika ng Diwata sa kanya at unti-unti na itong naglalaho. Mag-uumaga na nung makatulog si Mang Damian dahil sa pakikipag-usap sa kaibigan niyang Diwata. Kaya hapon na nang magising ito. Samantalang ang mag-amang Pedro at Pepe ay nangahoy sa kagubatan para may pondo sila sa kanilang pang-araw-araw na panggatong. At magtatakip silim na nung sila ay papauwi nang biglang uminit ang langis na nasa bulsa ni Pepe. Kaya inalis niya ito at kitang-kita niya na kumukulo ito. Tay! Yung langis na binigay ni Lolo Damian! Kumukulo!
Tarantang sambit ni Pepe sa amang si Pedro. Putik. Pepe, iwan mo ang kahoy dyan. At pag sinabi kong takbo, tumakbo ka na ha. Mahinang wika ni Pedro sa anak habang sila ay naghahandang tumakbo. Opo, itay. Sagot niya. Pepe, takbo na! Sigaw ni Pedro sa anak habang matulin ang kanilang pagtakbo papauwi sa bahay nila. Habang tumatakbo ang mag-ama ay ramdam nila na may sumusunod sa kanila pero di nila ito nakikita. Maya-maya pa ay nakarating na ang mag-ama sa bahay nila at agad isinarado ang pinto para di makapasok ang mga aswang. Agad na kinuha ni Pedro ang kanyang itak at nagbudbud na rin sila ng asin sa mga bintana at pintuan. Nanginginig na sa takot ang mag-ama dahil hindi lang iisa ang naririnig nilang umaangil sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay biglang tumahimik ang kapaligiran na animoy lumayas na ang mga nilalang na yon hanggang sa may biglang kumatok sa bahay nila. Sino yan? Tanong ni Pedro sa kumakatok sa kanilang pintuan pero walang nagsasalita at may kumatok ulit. Sino yan sabi? Natigil ulit saglit ang pangangatok nang biglang niyugyug na ng kanilang pintuan na tila'y sisirain na nito ng nilalang na nasa labas. Sigaw na ng sigaw ang mag-ama sa loob ng bahay nila na tila'y humihingi na ng saklolo sa mga makakarinig sa kanila hanggang sa may narinig silang nataga sa labas ng bahay nila. At biglang umangil ng malakas ang mga aswang. Kayong mga aswang! Bakit kayo nanggugulo dito sa baryo namin? Wika ni Mang Damian sa mga aswang at hawak-hawak na nito ang ulo ng isa sa kasamahan nilang yumuyugyug sa pintuan kanina. Hinagis niya ang ulo sa mga kasamahan niya at biglang nagliyab yun. Pati ang katawan ay naging abo. Narinig ni Pedro ang boses na yon at nabusesan niya na si Mang Damian yon. Kaya nawala ang kanyang takot. Binuksan ni Pedro ang pintuan. Ngunit sinabihan ito ni Mang Damian na huwag muna silang lumabas at ilaklang ang pinto. May inilabas si Mang Damian galing sa kanyang bulsa at umilaw ito ng kulay berde. Maya-maya pa ay nagsidatingan ang madaming ahas at pinalibutan ang dalawang aswang. Sino ka? At bakit meron kang ganyang mutya? Tanong ng aswang kay Damian na di mapakali dahil sa dami ng ahas na nakapalibot sa kanilang dalawa. Bago ko sagutin ang tanong mo, aswang, sagutin mo muna ang tanong ko sa iyo. Bakit kayo naparito sa baryo namin? At ano ang pakay niyo sa mag-ama? Kapag hindi kayo sumagot, ay katapusan niyo ng dalawa. Banta nito sa dalawang aswang. Walang magawa ang dalawang aswang kundi magsalita dahil kung magmamatigas sila ay siguradong katapusan na nila. Kailangan naming patayin ang bata dahil siya ang nasa propesiya na papatay sa aming pinuno. Paliwanag ng aswang kay Mang Damian. Ah, ganun ba? Paano nyo nalaman na siya ang nasa propesiya nyo? Sigaw na tanong ni Mang Damian sa dalawang aswang. Kanina, habang nangangaroy silang mag-ama, ay nakita ko ang balat niya sa kanang tuhod. Kaya sa tagal namin naghahanap sa taong yan, dito lang pala sa San Rafael namin makikita. Paliwanag nito kay Mang Damian. Alam ko na rin yan. Kaya nga ako naririto para iligtas ang taong wawakas sa kasamaan ninyong lahat. Sigaw ni Mang Damian at sabay utos nito sa mga ahas na nakapalibot sa kanila na patayin ang dalawang aswang. Dinumog ang mga ito ng malalaking sawa at pinuluputan ang mga aswang at sabay tuklaw naman ang mga makakamandag na ahas sa kanila. Hanggang sa lumapit si Mang Damian sa dalawang aswang na nakapulupot sa malalaking sawa. Anong ibig sabihin nito, tanda? Akala ko ba di mo kami papatayin kapag magsalita kami
Wika nito habang namimilipit sa sakit habang nakapulupot ang mga sawa sa kanila. Hindi pwede kayong mabuhay dahil kapag pinakawalan ko kayo, ay malalaman ng mga kasamahan nyo na dito matatagpuan ang taong wawakas sa pinuno nyo. Wika ni Mang Damian sa mga aswang at sabay tarak nito sa kanilang mga puso ang tanso niyang espada at agad namatay. Pagkabitaw ng sawa sa kanila ay biglang nagliyab ang mga ito at naging abo. Pagkabulsa ni Mang Damian sa kanyang mutyang trabungko ay nagsialisan na rin ang mga ahas at agad naglaho sa dilim. Pedro, pwede na kayong lumabas dyan! Sigaw ni Mang Damian sa kanila. Lumabas ang mag-ama sa bahay nila na takot pa rin. Mang Damian, wala na ba sila? Wika ni Pedro na palingon-lingon sa paligid. Wala na. Pinatay ko na silang lahat. Sagot nito kay Pedro. Pedro, kunin niyo na ang mga gamit ninyo at doon na kayo sa bahay ko titira. Hindi na kayo ligtas dito. Nasa panganib ang buhay nyo, lalong-lalo na si Pepe. Hirit pang wika ni Mang Damian kay Pedro. Ho? Bakit po ako, Lolo? Ano po bang atraso ko sa mga aswang ngayon? Tanong ni Pepe sa matanda. Iho, ikaw ang nakatakdang magwawakas ng tuluyan sa pinuno ng mga aswang ayon sa kanilang propesiya dahil sa balat dyan sa kanang tuhod mo. Wika nito kay Pepe. Ho? Ako talaga, Lolo? Pagkabiglang tanong ni Pepe. Oo, Pepe, dahil 10 taon mo na ngayon ay muling mabubuhay ang pinuno ng mga aswang at maghahasik ulit sila ng lagim dito sa bayan natin. Kaya maghanda ka dahil tuturuan kita sa kumbate pisikal at espiritual. Pati na rin panggagamot ituturo ko na lahat sa iyo dahil ikaw ang nakatakda. Wika ni Mang Damian na determinado na itong ituro ang lahat ng nalalaman niya. Nag-alsa balutan na ang mga mag-ama at nilisan na nga nila ang bahay nila at doon na nga sila tumira sa bahay ni Mang Damian. Una 3 taon ay itinuro ni Mang Damian kay Pepe kung papaano manggamot at kung ano-anong klaseng halaman ang mga gagamitin sa panggagamot. Ngayong kabisado mo na ang manggamot, Pepe. Ituturo ko naman sa iyo ngayon kung papaano makipaglaban sa mga masasamang nilalang at lalong-lalo na sa mga aswang. Wika ni Mang Damian kay Pepe. Sa 6 na taong pag-iensayo ni Pepe ay naging bihasa na ito sa paghawak ng espada at latigo. Pati mga dasal na panlaban sa mga aswang ay natutunan niya na rin. Alam na nito kung papaano magpuder, magbakod, magtigalpo, magpondo at mangbulag. Pepe, sa tingin ko ay handa ka na. Pero hindi pa sapat ang lakas at bilis mo para matalo mo ang pinuno ng mga aswang. Wika nito kay Pepe. Ano pa ang gagawin ko, Lo, para mas lalo pa akong lumakas at lumiksi? Tanong ni Pepe sa matanda. Total ay bukas na ang mahal na araw. Kaya hanapin mo ang mutya ng ahas para makamtan mo ang kapangyarihan nito. Wika ni Mang Damian para matapatan niya ang lakas at bilis ng pinuno ng mga aswang. Paano ko siya makukuha, Lo? At saan ko hahanapin ito? Tanong nito sa matanda. Bukas, pumunta ka sa gubat. Maghanap ka ng ahas na nag-aaway. Kapag nakahanap ka ay magtago ka para hindi ka nila makita at antayin mong may mamatay sa kanilang dalawa dahil aalis ang nanalo at kukunin ang trabungko o ang mutya ng ahas at ilalagay ito sa ulo ng namatay na ahas para ito'y muling mabuhay. Pero bago pa mabuhay ang ahas ay kunin mo ang bato at ibalot mo to sa itim na tela. Kapag napasa kamay mo ito, ay mapapasayo ang lakas at bilis na kailangan mo para mapantayan mo ang lakas at bilis ng pinuno ng mga aswang at lahat ng ahas ay yuyuko sa iyo at pwede mo silang utusan ayon sa gusto mo. Paliwanag ni Mang Damian kay Pepe. Aba, magandang mutya yan, Lo, ah. Sige ho, Lolo.
bukas na bukas din ay maghahanap ako sa gubat. Sagot ni Pepe kay Mang Damian. Hindi ito basta-basta nagpapakita, Pepe, kung talagang hindi para sa'yo ang mutyang yun. Pero kung para sa'yo talaga, ay kusang magpapakita kaagad sa'yo ang dalawang ahas na nag-aaway. Paliwanag nito kay Pepe. Pagputok ng araw ay nagtungo si Pepe sa gubat nang biglang nakakita siya kaagad ng dalawang ahas na nag-aaway. Agad itong nagtago at pinanood lang ang dalawang ahas na nag-aaway hanggang sa may namatay. Maya-maya pa ay umalis ang ahas na nagwangi at pagbalik niya ay may dala itong isang klaseng batong puti at ipinatong niya ito sa ulo ng namatay na ahas at lumisan na ito doon. Agad na nilabas ni Pepe ang kanyang itim na panyo at dinampot ang bato sabay takbo papauwi sa bahay nila. Ipinakita nito kay Mang Damian at nagliliwanag nga ito ng kulay puti. Aba, kulay puti ang liwanag ng sayo. Tignan mo sa akin, kulay berde. Di ko alam kung gaano kalakas sayo. Para magkaalaman ay susubukan natin ang bisa ng sayo. Wika ni Mang Damian kay Pepe na nagulantang. Dahil sa tagal ng panahon nilang magkasama, ay ngayon lang niya nalaman na may trabungko rin pala ang matanda. Kayo talaga, Lo. Masyado kayong masikreto. Sa haba ng panahong magkasama tayo, ngayon nyo lang pinakita na may trabungko rin pala kayo. Inis na sambit ni Pepe sa matanda. Ha? Nagtanong ka ba? Alam mo, Pepe, lahat ng bagay ay may tamang oras para ibunyag ang mga ito. Kaya lumabas na tayo para masubukan na yung mutya mo. Sambit ni Mang Damian kay Pepe. At lumabas na nga ang dalawa sa bahay papuntang gubat para magduelo at para malaman ni Mang Damian kung gaano kalakas ang mutyang hawak ni Pepe. Humanda ka, Pepe. Tignan natin ang lakas at bilis mo ngayon. Wika nito kay Pepe para subukin ang kakayahan ng kanyang mutya. Okay, Lo, para malaman ko rin ang lakas at bilis na bigay ng aking mutya. Sagot nito. Nagduelo ang dalawa sa kagubatan. Espada ang hawak ni Mang Damian at latigo naman kay Pepe. Nagpakiramdaman ang dalawa kung sino ang unang aatake nang biglang lumusob si Pepe at inihataw niya ang latigo kay Mang Damian. Nabigla ang matanda sa bilis ni Pepe, ngunit naiwasan ang matanda ang lahat ng tira nito. Hanggang iwinasiwas ni Mang Damian ang kanyang espada at napaatras si Pepe. Lumusob naman si Mang Damian at inihataw niya ang kanyang espada kay Pepe pero naiiwasan din niya ito. Kaya nagpakawala ng kombinasyon si Mang Damian kay Pepe. Inihataw niya ulit ang kanyang espada ng pasugod. Pag-iwas ni Pepe sa espada ay biglang nagpakawala ng malakas na suntok ang matanda. Huli ka! Sambit nito. Huli na para maiwasan ni Pepe ang suntok na yon. Kaya wala siyang magagawa, kundi sanggain na lang yon gamit ang kanyang braso. Di pa rin pala kumukupas ang lakas at bilis ko. Wika ng matanda sa sarili habang tumatawa. Lo, magaling pa rin kayo. Walang kakupas-kupas talaga ang bilis at lakas nyo. Sambit ni Pepe sa matanda nang nakangiti. Pepe, kailangan mo pang palakasin ang iyong katawan dahil yung suntok na pinakawalan ko sa iyo ay 3 beses pang mas malakas kay Goryo, ang pinuno ng mga aswang. Kaya kailangan mong palakasin ang katawan mo para kayanin mo ang lakas ni Goryo. Wika ng matanda kay Pepe dahil nakukulangan pa ito sa lakas ng binata. Sa papaanong paraan, Lolo? Tanong ni Pepe sa matanda. Halika at pupunta tayo sa talon at doon ko sasabihin kung ano ang gagawin mo. Wika ng matanda at nagtungo na nga sila sa talon. Pagdating nila sa talon ay pinahubad si Pepe. Pepe, pumunta ka doon kung saan bumabagsak ang tubig. Iangat mo ang kamay mo
na parang ipapako ka sa krus at huwag na huwag mong ibababa hanggang sa masanay ka. Utos ng matanda kay Pepe at agad naman itong nagpunta. Pagkaraan ng kalahating oras, Lo, ang bigat pala. Di ko yata kaya to. sigaw ni Pepe habang nabibigitan na siya sa bumabagsak na tubig sa kanyang katawan at kamay. Gusto mo bang mamatay? Kayanin mo yan. Dahil mawawala ng saysay lahat ng pinaghirapan natin kung di mo titiisin yan. Alalahanin mo, 1 taon na lang at mabubuhay na muli si Goryo at hahanapin ka nun para wakasan ang buhay mo. Pasigaw na wika ni Mang Damian. Kaya walang nagawa si Pepe kundi tiisin ang pagsubok na yun para mas lalo pa siyang lumakas at bumilis. Pagkalipas ng 1 taon, ay parang wala na lang kay Pepe ang bagsak ng tubig sa kanya. Pepe, umahon ka na dyan at sa tingin ko ay handa na ang iyong katawan. Kaya susubukan kitang suntukin ng pinakamalakas kong pwersa. Salagin mo to ng iyong buong lakas at titignan natin kung hindi ka titilapon. Wika ni Mang Damian habang nag-uunat-unat na ito ng katawan. Habang pinipwesto ni Pepe ang kanyang katawan, ay bigla nang sinugod ni Mang Damian si Pepe at nagpakawala ito ng malakas na suntok. Sinalag ni Pepe ang malakas na suntok ng matanda at ni hindi man lang nayanig ang katawan nito at napangiti si Mang Damian. Ngayon, kampante na ako. Nakakayanin mo nang sabayan si Goryo Iho. Wika ng matanda na nakangiti. Habang papauwi na ang dalawa, ay nakaramdam sila na may nakatingin sa kanila sa malayo. Kaya napatigil si Pepe sa paglalakad. Pepe, hayaan mo na lang sila. Kanina ko pa alam yan na nakamasid sa atin. Wika ng matanda kay Pepe. Teka lang Lo, at bibigyan ko lang ng leksyon ito. Sagot ni Pepe sa matanda at inilabas niya ang kanyang trabungko. Ilang saglit lang ay nagsilabasan na ang mga ahas at inutusan ito ni Pepe na tuklawin ang nakamasid sa kanila. Maya-maya pa ay nagtatakbo ang nilalang na yon papalayo at sumisigaw. Aba, nautusan mo na rin pala ang mga ahas? Sambit ni Mang Damian kay Pepe. Oo Lo, hindi naman sila mahirap utusan hanggat hawak mo ang mutya ng mga ahas. Sagot ni Pepe kay Mang Damian habang itinuloy na nila ang kanilang paglalakad. Sa kabilang dako naman ay nagising na ang pinuno ng mga aswang na si Goryo at lahat ng alagad nito ay nakaluhod habang ibinibigay sa kanya ang alay nilang batang babae para kainin niya sa kanyang paggising. Pinuno, maligayang pagbabalik. Ito ang alay namin sa iyo para mabawi mo kaagad ang lakas mo sa mahabang panahon mong pagtulog. Wika ng kanang kamay ni Goryo na si Leo. Ninantakan agad ng pinuno nila ang batang babae na inahanda nilang kainin niya kapag ito ay magising. At sarap na sarap ito habang hinihigop niya ang dugo ng batang babae. Salamat sa iyo, Leo. Mapagkakatiwalaan niya talaga kita. Kaya ikaw ang ginawa kong kanang kamay ko. Dahil alam kong magagampanan mo ang tungkulin mo bilang isang pinuno habang wala ako. Pasasalamat ni Goryo sa kanyang kanang kamay na nakangiti. Pinuno, obligasyon ko pong tuparin lahat ang mga pinag-uutos mo habang ikaw ay nakahimlay ng mahabang panahon. Wika nito sa kanyang pinuno habang nakaluhod ito sa harapan. Habang sarap na sarap si Goryo sa paglapa sa batang kinakain niya, ay biglang dumating ang isa sa mga alipin niyang si Baron at nagulat ito dahil nagising na pala ang kanilang pinunong si Goryo. Kaya napaluhod siya kaagad ng hinihingal. Napalingon ang pinuno nila dahil sa may biglang sumulpot na alipin niya na natataranta. Hoy! Ikaw, alipin! Bakit natataranta ka? Ano ang problema mo? Sigaw ni Goryo kay Baron. Pinuno, may nakita kasi ako isang binata sa baryo ng San Rafael. May balat ito sa bandang kanang tuhod niya at may kasamang matanda. Hindi ba yun ang nasa propesiyang tatapos sa iyo, Pinuno? Wika ni Baron na nangangatog ito sa takot. Baka kasi magalit ito sa kanya. Biglang napatigil si Goryo sa kanyang kinakain at napatayo ito.
Saan mo siya nakita, alipin? Patanong na sigaw ni Goryo sa kanyang alipin. Sa kagubatan, Pinuno, malapit sa talon. Nakita niya nga ako na nakamasid sa kanila. Kaya inutusan niya ang mga ahas upang tuklawin ako. Kaya napatakbo ako, Pinuno. Sagot ni Baron na nakaluhod. Sigurado akong si Damian yung matandang yun. At alam niya na ang lahat. Dahil, bakit magkasama ang binatang yun at si Damian? Kaya bago pa mangyari ang propesiya, ay uunahan natin sila. Ikaw, alipin. Magsama ka ng isang batalyon at mamayang gabi lusubin niyo sila at dalhin niyo dito ang binata, patay man o buhay. Pasigaw na utos ni Goryo sa kanyang alipin na si Baron. Masusunod, Pinuno. Sagot ni Baron at lumabas na ito sa yungib para bumuo ng isang batalyon. Magtatakip silim na nung makarating sila Mang Damian at Pepe sa bahay nila. Oh, tamang-tamang dating nyo. Nakaluto na ako ng hapunan natin. Halina't kain na tayo. Wika ni Pedro sa dalawa. Habang sila ay kumakain, nakaamoy sila ng umaalingasaw na amoy galing sa labas at nagwika si Damian kay Pepe. Pepe, ito na ang pagkakataon mo para masubukan mo ang lakas at bilis mo sa pakikipaglaban. Kunin mo ang sagradong espada ko dyan. At bago ka lumabas ng bahay, ay alam mo na ang gagawin mo. At magtira ka ng isang aswang para may magsumbong sa pinuno nilang si Goryo. Para siya na mismo ang lalapit sa atin at hindi na tayo mahirapan pa sa paghahanap sa kanila. Paliwanag ni Mang Damian kay Pepe na nakangiti. Mang Damian, sigurado ka bang hindi mapapahamak ang anak ko dyan? Tanong nito sa matanda dahil nag-aalala ito sa anak niyang si Pepe. Para saan pa't sinanay ko siya kung di niya susubukan ang kakayahan niya sa mga aswang na nasa labas ngayon? Sagot ni Mang Damian na tiwalang-tiwala kay Pepe. Hindi na nagsalita pa si Pedro at nagtiwala na lang ito sa kanyang anak. Maya-maya pa ay lumabas na si Pepe at hinarap niya ang isang batalyon ng mga aswang at lahat ng ito ay umaangil at naglalaway na at sabik na umataki kay Pepe. Bakit kayo naririto? At ano ang kailangan niyo sa amin? Tanong ni Pepe nang pasigaw sa mga aswang. Nandito kami para kunin ka, buhay man o patay. Wika ng aswang na si Baron na tumatawa. Lahat sila ay nakatuwad na at handa nang sumalakay anumang oras. Paghudyat ni Baron ay sabay-sabay sumugod ang mga aswang kay Pepe. Habang inaatake si Pepe ay parang mga bata lang ang mga ito dahil madali lang niyang naiiwasan ang mga sugod ng mga ito. Halos paikot-ikot na sila sa bakuran ni Mang Damian at hindi pa rin nila ito matama-tamaan. Hanggang iwinasiwas ni Pepe ang espadang tanso at sa isang iglap lang ay tumumba na kaagad ang 10 sa kanila at wala ng ulo. Nagliyab ang mga ito at naging abo kaagad. Lalong nagalit ang iba pang mga aswang at pinalibutan na si Pepe ng mga ito. Nung aktong susugurin na siya ng sabay-sabay, ay bigla itong nawala sa paningin nila. Gumamit pala si Pepe ng pansabulag sa mga aswang, kaya hindi na nila ito nakita pa. Habang hindi nila nakikita si Pepe, ay nag-usal ito ng sibat ni Atardar at inihip niya ito sa hawak niyang tansong espada at isa-isang pinugutan nito ang mga aswang. At sa isang iglap lang ay nagliyab ang mga to at naging abo. Hindi makapaniwala si Baron sa nakita niya. Halos naubos kaagad ang isang batalyon niyang mga kasama at sa takot nito ay kumaripas ito sa pagtakbo. Hindi na hinabol ni Pepe si Baron dahil ayon sa sinabi ni Mang Damian ay mag-iwan ng isa para may magsumbong sa kanilang pinuno at para sila na mismo ang sumugod sa kanila. Pumasok na si Pepe sa loob ng bahay at walang bakas na sugat ni isa sa kanyang katawan. Aba, tapos na? Ang bilis mo naman. Nag-iwan ka ba ng isa para may magsumbong sa amo nila? Wika ni Mang Damian kay Pepe.
O holo, yun ang sabi nyo eh. Sagot nito. Sa kabilang dako naman, kararating lang ni Baron sa kanilang pugad at hingal na hingal ito at nagmamadaling tungo sa yungib para ibalita nito ang nangyari sa kanila. Pinuno, patawarin niyo ako kung di ko nagawa ang pinapagawa niyo sa akin dahil inubos lahat ng binata ang isang batalyong kasama ko. Paliwanag ni Baron sa pinuno niya habang nakalahod ito sa harapan niya. Ano? Inubos lahat ng isang binata lang? Asan ang matanda? Di ba siya tumulong? Napatayong bigla si Goryo at sunod-sunod ang tanong niya kay Baron. Hindi po, Pinuno. Isa lang po ang humarap sa amin at yun ay ang binata lang. Mabilis at malakas siya, Pinuno. Di namin masundan ang galaw niya kaya naubos lahat ng kasama ko po. Paliwanag nito na nakaluhod pa rin sa pinunong si Goryo. Kung naubos ang isang batalyon, ibig sabihin lang na malakas ang binatang yun dahil hindi man lang tumulong ang matandang si Damian. Di tayo mananalo kung lalabanan natin sila ng anyong aswang lang dahil kargado ang mga yon ng dasal at mutya. Para matapatan natin sila, Leo at Baron, kumuha kayo ng buto ng alikbangon ayon sa bilang nating lahat at dalhin sa akin. Utos ng pinuno sa dalawang alagad niyang aswang at dali-dali naman ang mga itong nagtungo sa kagubatan at naghanap. Pagkalipas ng isang araw na paghahanap ay dumating na ang dalawa. Dala-dala ang buto ng alikbangon at ibinigay ito sa pinuno nila. Pinuno, eto na po ang pinakuha niyo sa amin. Wika ni Leo sa pinuno nila habang nakaluhod ang dalawa. Magaling! Ngayon naman, kumuha kayo ng isang birheng babae na iaalay natin sa ating Panginoon para mabasbasan ang mutya ng alikbangon at magkaroon ng bisa bago nyo ipamudmud sa mga alipin natin. Wika ng pinuno nilang si Goryo sa kanyang dalawang alagad. Masusunod, Pinuno. Sabay sagot ang dalawa at lumabas na sila ng yungib. Nag-utos si Leo sa mga alagad nila na kumuha ng isang birheng babae para pang-alay sa kanilang Panginoon. Agad namang lumisan ang 4 na aswang para maghagilap ng babaeng birhen. Pagkaraan ng 5 oras ay may bitbit na silang isang babae na may takip ang bibig nito. Boss, ito na po ang pinakuha nyo sa amin. Wika ng isa sa mga aswang na dumakip sa batang babae. Agad naman itong ipinasok sa yungib at ibinigay sa pinuno nilang si Goryo. Pinuno, eto na po ang pinakuha niyo sa amin. Wika ni Leo habang buhat-buhat nito ang batang babae. Nang dahil nagpupumiglas ang batang babae, ay hinataw ni Leo ang batok nito at nawalan ng malay. Ipahiga nyo dito sa altar. Sambit ni Goryo kay Leo. Pinuksan ni Goryo ang libretang itim at sinimulan na nitong magritual para tawagin ang Panginoon ng kadiliman. At maya-maya pa ay winakwak nito ang dibdib ng bata at inalay niya ang puso nito. Ibinuhos niya ang dugo ng bata sa ribulto ng kanilang Panginoon at sabay usal nito sa pagbasa ng libretang itim. Di nga siya nabigo at natawag niya nga ang Panginoon ng kadiliman. Goryo, ano ang kailangan mo at bakit mo ako tinawag? Wika ng demonyong lumitaw sa harapan ni Goryo. Panginoon, tinawag kita dahil kailangan namin ng tulong mo. Sambit ni Goryo habang nakaluhod ito. Anong tulong ang kailangan mo? Sagot nito kay Goryo. Inilabas ni Goryo ang mutya ng alikbangon at ang mutya ng ahas na binigay sa kanya ng kanyang Panginoong demonyo noon. Gusto ko sanang bigyan ninyo ng bisa ang mga to, Panginoon, para magamit namin sa pagsakop sa mga kanayon dito. Dahil may 2 nilalang ang may kapangyarihan sa kanan at di namin ito matapatan. Kaya nagsusumamo ako, Panginoon, na bigyan nyo ng kapangyarihan ang mga ito. Wika ni Goryo sa kanyang Panginoong demonyo na nakaluhod ito. Yun lang ba? Wika ng kanyang Panginoon sa kanya. Umilaw ng pula ang mga mata ng demonyo at lumiwanag naman ang mga mutya na nasa harapan niya.
Nalagyan ko na ng kapangyarihan ang mga mutya. Lagi mong tatandaan na habang nasa sayo ang mutya ng alikbangon, ay hindi ka mamamatay kung mababasa ng tubig ang iyong katawan. Dahil sa tubig na kasalalay ang bisa ng mutyang yan. At ang tabong kong binigay ko sa iyo noon ay dinagdagan ko ng kapangyarihan para matawag mo ang diablong ahas na si Astaro. Paliwanag ng Panginoon nilang demonyo kay Goryo. Maraming salamat, Panginoon, sa pinagkaloob mo sa amin. At asahan yung mag-aasik kami ng lagim dito sa kanayunan kapag natalo na namin ang dalawang sagabal sa aming plano. Pasasalamat ni Goryo sa demonyong Panginoon nila habang nakaluhod ito. Yan na ang una't huli kong tulong sa iyo, Goryo. Wika ng demonyo kay Goryo at naglaho na ito. Pagkatapos maglaho ang demonyo, ay pinatawag lahat ni Goryo ang kanyang mga alipin at ibinigay ito ang mga mutya ng alikbangon. Kayong lahat, ibaon nyo ang mutyang yan sa dibdib ninyo para ang bisa ng alikbangon ay mapasa inyo. Subalit, ang bisa ng alikbangon na yan ay nakasalalay sa tubig. Kaya habang natutubigan kayo, ay muli kayong babangon sa pagkamatay. Paliwanag ng pinuno nilang si Goryo sa mga alagad nito. Mga ilang sandali lang ay naibaon na nila ang mga mutya sa kanilang dibdib at nagsalita ulit ang kanilang pinuno. Ngayong nakabaon na lahat ang mutya sa inyong dibdib, antayin nating umulan bago tayo lumusob sa lugar ng matandang si Damian at sa binatang kasama niya. Wika ng pinuno nilang si Goryo sa mga alagad nito. Ilang araw na silang nag-aantay ng ulan para lusubin na nila ang lugar ni Mang Damian at Pepe, pero wala pa ding ulan na bumibisita rito. Lagi namang nakahanda ang dalawa kung sakaling sasalakay ang mga aswang dahil inaasahan na nila na susugod ang mga yon anumang oras. At dumating na nga ang araw na inaasam-asam ni Goryo. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay nito ang pagkidlat sa kalangitan. At naghanda na ang mga ito magpalit ng mga anyo bago pa sila lumusob sa lugar ni Mang Damian. Nagbago na nga ang mga ito ng anyo. Humaba ang mga pangil nila, pati kuko ay humaba rin, at tumubo sa buong katawan nila ang makapal na balahibo na parang balahibo ng baboy ramo ng triple. Kaya nagtataka ang mga aswang dahil mas lalong kumapal ang kanilang balahibo sa buong katawan nila simula nung ibinaon nila ang mutya ng alikbangon sa kanilang dibdib. Pero walang balahibo ang kanilang dibdib na kung saan nakabaon ang mutya. Sa kabilang dako naman, Damian! wika ng diwata na nasa tinig lamang. Napatayo si Damian at sumagot. Kaibigan, ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Mang Damian sa tinig ng diwata na pinagtatakahan naman ni Pepe dahil wala naman siyang naririnig. Damian! Maghanda na kayo dahil papalusob na sila Goryo dito sa bayan nyo at madami sila. Wika ng diwata na nasa tinig lamang. Ganun ba, kaibigan? Salamat sa impormasyon mo. Sagot ni Mang Damian sa kaibigan niyang diwata. Lo, sino kausap nyo? Tanong nito sa matanda. Ang kaibigan kong diwata, Pepe, at sinabi niya na papalusob na raw ang mga aswang kasama ng pinuno nilang si Goryo dito sa lugar natin. Kaya maghanda na tayo. Bakit kung kailan naman malakas ang ulan, doon pa sila lulusob? Mga bobo talagang mga aswang na to. Wika ni Mang Damian kay Pepe na may halong pagtataka. Naku, papaano ako? Tanong ni Pedro na nanginginig na naman sa takot. Pedro, dito ka lang sa bahay at isara mo ang pinto pagkatapos naming lumabas. May orasyon itong bahay, kaya di nila basta-basta mapasok ito. Kaya wag na wag kang magbubukas ng pinto at bintana hanggat hindi pa kami dumarating ni Pepe.
Paliwanag ni Mang Damian kay Pedro. O siya, Pepe, magkarga ka na at ako'y magkakarga na din. Wika ni Mang Damian kay Pepe at nagpunta na sila sa kani-kanilang silid para magkarga ng pangpuder, pangbakod at pangpondo sa kani-kanilang sarili. Pagkatapos nila ay kinuha na nila ang kanilang sandata, latigo at punyal na tanso kay Pepe at espada naman kay Mang Damian. At lumabas na nga ang dalawa kahit masungit ang panahon. Pumunta sila sa di kalayuan ng bahay nila at doon nila inantay ang mga aswang na papalusob sa kanila. Ano, Pepe? Handa ka na ba sa ganitong labanan? Wika ni Mang Damian kay Pepe habang basang-basa na sila ng ulan. Handang-handa na po, Lolo. Sagot naman ni Pepe kay Damian habang hawak-hawak nito ang punyal at latigo. Maya-maya pa ay narinig na nila ang mga yapak ng mga aswang at angil ng mga ito. Pepe, umanda ka na at nandito na sila. Wika ni Mang Damian habang hinuhugot na nito ang kanyang espada sa tagiliran. Ilang sandali lang ay nagsihintuan ang mga aswang nung nakita nilang nakaharang sa daan ang dalawa. Kaya napunta sa harapan ang pinuno nilang si Goryo para tignan kung bakit sila tumigil. Ah, alam nyo na palang susugod kami. Mas mainam yan para mas mapadaling tapusin ang buhay nyo. Wika ni Goryo sa dalawa habang naglalaway ang mga alagad nitong mga aswang na handang-handa na sa paglusob. Oo, Goryo. Handang-handa na kami sa inyong lahat. Pasigaw na sagot ni Mang Damian kay Goryo. Ah, ikaw na pala yan, Damian. Matanda ka na pala at uugod-ugod na. Siya ba ang papatay sa akin? Ang binatang yan? Ha, Damian? Pasigaw na tanong ni Goryo kay Mang Damian. Oo, Goryo. Kundi man kita natuluyan noon, tiyak ngayon ay mawawala ka na habang buhay. Sagot ng matanda ng pasigaw kay Goryo. Ganun ba? Tignan natin. Mga alagad, sugurin sila! Sigaw ni Goryo sa mga alagad nito. Nagsisugod na nga ang mga aswang kina Damian at Pepe. Lo, maghiwalay tayo para mahati ang pangkat nila sa paglusob sa atin. Wika ni Pepe kay Mang Damian. Sige, Pepe. Doon ka. Dito ako. Wika ni Mang Damian at naghiwalay na nga ang dalawa. Sumugod ang ibang aswang kay Pepe at isa-isa itong hinagupit ng latigo na akala niya'y masusunog ang mga ito at magiging abo. Ngunit nagkamali siya dahil hindi nila iniinda ang latigo ni Pepe. Lintik na mga aswang na to. Ang titibay, hindi man lang sila tinatablan. Wika ni Pepe sa sarili habang nakikipagbakbakan ito sa mga aswang. Sa kabilang dako naman, iwinasiwas ni Mang Damian ang kanyang espada at panay ang tama sa ulo ang mga aswang. Ngunit sadyang makunat ang mga balat nito dahil sa kapal ng kanilang balahibo. Nalintikan na. Hindi makahiwa ang aking espada sa kanila. Ano ang nangyayari? Bakit ganito sila kakunat? Wika rin ni Mang Damian sa kanyang sarili habang sinasangga nito ang mga atake ng mga aswang. Napansin ni Mang Damian na ang walang balahibo ang kanilang dibdib, kaya sinubukan nitong tusukin kung babaon ang kanyang espada. Mga putik kayo, di kayo tatablan ha? Eto, tikman mo! Isinaksak ni Mang Damian ang kanyang espada sa dibdib ng aswang at bumaon nga ito. Paghugot niya ay bumulagta ang aswang at ganun na nga ang kanyang ginawa sa iba pang mga aswang at isa-isa silang bumulagta.
Pepe, sa dibdib mo sila patamaan. Doon ang kahinahan nila. Sigaw ni Mang Damian kay Pepe habang iniiwasan nito ang mga atake ng mga aswang. Sige ho, Lolo. Sigaw ni Pepe at hinampas niya nga ng latigo sa leeg ang isang aswang at pumulupot ito sabay hatak ni Pepe para lumapit ito at sabay tarak ang punyal niyang tanso sa dibdib. Paghugot niya ay bumulagta ang aswang at nawalan ito ng buhay. Ganun na nga ang ginawa ng dalawa. Habang umuunti na ang bilang ng mga aswang, ay biglang bumangon ang mga aswang na to at muling nabuhay. Laking gulat ng dalawa dahil nagsibangunan na naman ang mga napatay nila. Lo! Bumabangon na naman sila! Ano ang gagawin natin? Sigaw ni Pepe kay Mang Damian. Saksakin mo lang sila, Pepe, habang nag-iisip ako ng paraan. Sigaw ni Mang Damian habang tuloy-tuloy lang sila sa pagsaksak sa mga aswang. Putik ang mga to. May mutya din pala silang ginagamit. At alikbangon pa talaga ang pinili. Wika nito sa sarili. Ano, Damian? Pagod na ba kayo? Kahit ilang beses nyo pang patayin ng mga yan, babangon at mabangon ulit habang may tubig na dumadampi sa kanilang katawan. Wika ni Goryo habang tuwang-tuwa na pinapanood ang dalawang lumalaban sa mga alagad niya. Habang patuloy sila sa pakikipagbakbakan, ay unti-unti na silang humihina dahil sa walang katapusang pakikipaglaban sa mga aswang nang biglang nagsalita ulit ang diwata sa tinig lamang. Damian, kailangan niyo mawasak ang mutya ng kalaban para hindi na sila bumangon pa ulit. Wika ng diwata kay Mang Damian. Kaibigan, sa papaanong paraan? Dahil di namin alam kung nasaan ang mutya nila. Tanong ni Mang Damian habang nakikipaglaban ito. Gamitin mo ang iyong trabongko para malaman mo kung nasaan ang kanilang mutya. Ipahid mo ito sa mata mo at makikita mo ang aura ng kanilang mutya na hawak. Paliwanag ng diwata kay Mang Damian at kinuha nito ang kanyang mutya at ipinahid sa mga mata nito. Pagkapahid niya sa mutya sa kanyang mga mata, ay biglang may aura siyang nakita sa bandang kaliwa ng dibdib ng mga aswang. Ah, diyan nyo pala ibinaon ang mutya nyo, ha? Pwes, tapos na ang maliligayang araw nyo. Pepe, ilabas mo ang iyong mutya at ipahid mo sa mga mata mo para makita mo ang kanilang mutya na nakabaon sa kanilang katawan. At kailangan mong wasakin ito para di na sila mabuhay muli. Sigaw ni Mang Damian kay Pepe at ginawa niya nga yun. Maya-maya pa ay nakita niya ang aura sa dibdib ng mga aswang at doon na nabuhayan ng loob si Pepe. Gaya ng dati, nilatigo niya ang leeg ng aswang hanggang sa pumulupot ito, sabay hatak at sabay tarak sa may aurang bahagi ng katawan ng aswang. At doon nagliyab ang aswang at naging abo kaagad. Si Mang Damian naman ay sumugod ng napakabilis at isa-isang itinarak ang kanyang espada sa may mga aurang bahagi ng kanilang katawan at nagsilayaban ang mga ito at naging abo. Maya-maya pa ay unti-unti nang nauubos ang mga alagad ni Goryo at si Leo na lang at si Baron ang natitirang alagad niya. Hindi maaari ito. Kayong dalawa, patayin sila! Sigaw ni Goryo sa kanyang dalawang alagad. Masusunod, Pinuno. Wika ng dalawa at sumugod nga ang dalawang ito. Si Baron ay sinugod si Pepe, ngunit isang hataw lang ng latigo nito ay napuluputan na ang katawan niya at pilit kumakawala. Isang mahinang nilalang. Pwe! Sabay tarak nito sa dibdib kung nasaan ang aura ng kanyang mutya. Si Leo naman ay panay ang wasiwas niya sa mga mahahaba niyang kuko kay Mang Damian.
pero sinasalag niya ito gamit ang kanyang espada hanggang sa napatigil si Leo. Bakit ka napatigil? Tanong ni Mang Damian sa aswang na si Leo. Pagtingin ni Leo sa kanyang mga kuko ay putol na lahat ito at wala na siyang pangkalmot. Putik kang matanda ka! Papatayin kita! Sigaw ni Leo na nanggigigil. Dahil sa wala na siyang pangkalmot ay nilundagan niya na lang si Mang Damian para kagatin na lang gamit ang kanyang matutulis na pangil. Pero bago pa makalapit ang aswang na si Leo kay Mang Damian ay natusok na nito ang kanyang dibdib kung saan nakabaon ang mutya ng alikbangon at nagliyab ito at naging abo. Galit na galit ang pinuno nilang si Goryo kaya nagbago na ito ng anyo. Tumangkad ito, humaba ang mga kamay at kuko, pati nguso ay humaba rin, at ang mga muscle nito ay lumaki rin. Mas lalong lumakas ito kaysa sa dati dahil nadagdagan ang kapangyarihan ng kanyang trabungko at kasing tangkad na nito ang isang tikbalang. Nang makapagbago na ito ng anyo, ay nagulantang ang dalawa sa nasaksihan nila dahil sa itsura ni Goryo. Pepe, sabay natin siyang susugurin at yung puso niya ang pupuntiryahin natin. Wika ni Mang Damian kay Pepe na halatang pagod na dahil ito ay hinihingal na. Sige Lo, itatarak ko tong punyal na to para mawakasan na ang kasamaan ng pinuno nilang yan. Umusal si Pepe at inihip ito sa kanyang punyal. Sabay sumugod ang dalawa patungo kay Goryo. Nilundagan ng dalawa si Goryo ng sabay para saksakin ang kanyang puso. Subalit sa bilis ni Goryo ay hindi nila namalayan na nasa likuran na nila ito at hinataw niya ang dalawa gamit ang kanyang mahahabang kuko. Nasangga naman nila yun, kaso tumilapon silang dalawa sa malayo. Hindi naman sila masyadong nasaktan dahil sa poder at bakod na naging proteksyon nila. Ayos lang ba kayo, Lolo? Tanong ni Pepe sa matanda. Oo, Pepe. Ayos lang ako. Sadyang malakas na itong si Goryo ngayon simula nung huli kong nakalaban. O sadyang matanda na talaga ako. Wika ni Mang Damian kay Pepe na nakuha pang magpatawa. Lolo naman, nagpapatawa ka pa dyan eh. Mamamatay na nga tayo. Sagot ni Pepe na nawawalan na ng pag-asa ito. Ano ka ba? Alalahanin mo, ikaw lang ang tanging makakapatay dyan sa aswang na yan. Hindi mo na ba alam yon? Sambit ni Mang Damian para palakasin ang loob ni Pepe. Para yatang hindi totoo, Lolo, ang propesiya na yon. Kasi dalawa na nga tayo, pero mukhang hindi natin sa kakayanin sa lakas niya. Wika ni Pepe na nanghihinaan na ng loob. Ano ka ba? Yan ba ang itinuro ko sa'yo? Ang panghinaan ka ng loob? Alalahanin mo, Pepe, walang nagwawagi na kasamaan sa kabutihan, kaya tatagan mo ang loob mo. Wika ni Mang Damian na pagalit kay Pepe dahil sa nanghihinaan na ng loob ito. Muling nabigyan ng pag-asa si Pepe sa mga paliwanag ni Mang Damian. Ano na? Hanggang dyan na lang ba kayo, mga unghang? Inilabas ni Mang Damian ang kanyang trabungko at may tinawag ito. Samantha! Lumabas ka na dyan! Tulungan mo kami! Sigaw ni Mang Damian habang nakataas ang kanyang trabungko na umiilaw ng kulay berde. Palingon-lingon si Pepe at tinanong niya ang matanda. Lo, sino si Samantha? Tanong nito. Antayin mo, Pepe. Lalabas din yun. Sagot niya. Nagtataka si Pepe kung sino si Samantha.
hanggang sa nagulat ito dahil tumambad sa kanyang harapan ang isang dambuhalang ahas. Lo, siya ba si Samantha? Tanong ni Pepe na nauutal. Oo, Pepe. Siya ang matandang ahas ng mga diwata na nagmamay-ari ng aking mutya. Sagot nito kay Pepe. Tanda, akala mo ba mauulit mo muli yung ginawa mo sa akin noon? Nagkakamali ka. Inilabas din ni Goryo ang kanyang mutya at umiilaw ito ng pula. Astaro! Tinatawag kita sa ngalan ng kadiliman! Sigaw din ni Goryo para tawagin ang alaga niya. Maya-maya pa ay nayanig ang lupa. Lumabas ang isang dambuhalang ahas na pula na may sungay at pulang-pula ang mga mata nito na animoy galing ito sa impyerno. Nagulat si Mang Damian at si Pepe sa nakita at inutusan ni Goryo ang dambuhalang ahas na si Astaro na sugurin ang dambuhalang ahas ni Damian na si Samantha. Nagsalpukan ang dalawang dambuhalang ahas at nagpagulong-gulong ang mga ito at pumasok sila sa ilalim ng lupa. Lo, trabong ko din pala ang mutya niya. Parehas pala sa atin. Wika ni Pepe na manghang-mangha. Oo, Pepe. Pero iba sa kanya. Ang trabungko niya ay galing sa demonyo. Sagot nito. Inilabas din ni Pepe ang kanyang trabungko at umiilaw ito ng puti at tinawag ang lahat ng klase ng ahas para sugurin si Goryo. Ngunit tinawanan lang ito ni Goryo. Bata, wala yan sa akin! Sagot ni Goryo. Nang biglang nagsilitawan ang mga maiitim na klase ng ahas at nakipagsagupaan ang mga ito sa ahas ni Pepe. Ano? Meron din siya? Gulat nito sa nakita. Pepe, wala na tayong magagawa kundi lumaban sa kanya ng sabayan. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili at susugurin na natin siya. At dating gawi, sa puso natin siya patatamaan. Paliwanag ni Mang Damian kay Pepe. Handa na ako, Lo. Kanina pa. Sagot nito. Lumusob na naman ang dalawa. Nilundagan nila ito. Sabay tusok sa puso ni Goryo. Ngunit naputol lang ang kanilang espada at punyal dahil sa kapal ng balahibo na bumabalot sa kanyang katawan. Hinataw ni Goryo ang dalawa. Sinuntok niya ang mga ito sa kanilang mga sikmura ng napakalakas. Ito ang sa inyo! Hindi nakailag ang dalawa at sapul sila sa suntok ni Goryo at tumilapon sila sa napakalaking puno. Ano na? Isang suntok pa lang napapaluhod na kayo! Kayo dyan! Sigaw ni Goryo sa dalawa. Napakayabang mo! Kahit kailan, hambog ka! Wika ni Mang Damian kay Goryo at napaubo ito dahil sa tama niya sa sikmura. Lo, okay lang po ba kayo? Wika ni Pepe na nag-aalala kay Mang Damian. Okay lang ako, Pepe. Pepe, maghiwalay tayo. Sambit nito. Sige, Lolo. At inumpisahan na nga nilang paikutan ang aswang na si Goryo. Sa bilis ng dalawa sa pag-ikot ay hindi masundan ni Goryo ito hanggang umatake na sila sa magkaibang direksyon at nagpakawala ng malakas na sipa si Pepe sa mukha ni Goryo at nagpakawala rin si Mang Damian ng malakas na suntok sa sikmura nito.
Tumilapon si Goryo sa di kalayuan ng nakatayo. Nawari di man lang ito nasaktan. At tumawa ulit ito. Yun na ba yun? Yun na ba ang pinakamalakas niyong dalawa? Para lang akong nakagat ng lamok sa ginawa niyo. Pang-iinsultong wika ni Goryo sa dalawa. Napakahambog mo talaga, Goryo. Kahit kailan. Wika ng matanda kay Goryo. At nagplano ang dalawa kung ano ang susunod nilang gagawin. Pepe, sabay tayong susugod at sa puso ang patatamaan natin, ha. Itodo mo na ang lakas mo dahil itutodo ko na rin ang akin. Wika ni Mang Damian kay Pepe na halatang nanghihina na to dahil sa natamong suntok niya kanina kay Goryo. Lo, kaya pa po ba ninyo? Tanong nito sa matanda. Huwag mo akong alalahanin. Ang importante ay magapin natin ang aswang na yan. Sagot nito. Lumusob ulit sila at sabay silang lumundag patungo kay Goryo. Pinakawalan na nila ang pinakamalakas na suntok nila patungo sa kanyang puso. Pagdapo ng suntok ng dalawa ay nasalag ni Goryo ito. Sa lakas ng suntok nilang dalawa ay tumilapon ng malayo si Goryo at nabali ang isang kamay nito dahil pinangsangga niya sa suntok ng dalawa. Nung nakita nilang lupaypay na ang isang kamay ni Goryo, ay sinugod ulit nila ito upang di na makaporma pa. At yun na nga ang tsansa nila para tuluyang patayin si Goryo. Habang papasugod sila, ay dali-daling inaplos ni Goryo ang kanyang trabungko sa kanyang nabaling kamay at sa isang iglap lang ay bumalik ang kamay niya sa normal. At bago pa makasuntok ulit ang dalawa, ay inundayan kaagad ni Goryo ng malakas na sipa kung saan napuruhan si Mang Damian sa tagiliran at tumalsik ito sa malayo. At si Pepe naman ay nasakal ni Goryo. Bitawan mo ako! Sagot ni Pepe na nawawalan na ng hininga dahil sa sakal ng aswang na si Goryo. Agad na tumayo si Mang Damian kahit nahihirapan na ito. Nagsuka siya ng dugo dahil sa lakas ng sipa ni Goryo sa kanyang tagiliran. At nakita niya ang kanyang espadang naputol at dinampot niya ito at nag-orasyon sabay inihip nito sa espadang putol. Lahat ng karga ko, ilalagay ko na dito sa espadang ito. Sana ay tumalab ka na dahil wala na akong lakas. Ito na ang huli kong lakas. Sambit nito sa kanyang sarili. Pepe! Andyan na ako! Sigaw ni Mang Damian. Sabay sugod kay Goryo na nakasakal pa kay Pepe at pilit nitong pinipiga ang leeg para mamatay na ito. Biglang nilundagan ni Mang Damian si Goryo at sa huli niyang lakas ay itinarak niya ito sa puso ni Goryo at nagkislapan ang bandang tinarak ni Mang Damian na animoy kuryente na nagbabanggaan dahil sa aurang bumabalot sa katawan ng aswang na si Goryo. Maya-maya pa ay unti-unting bumabaon ang espada ni Mang Damian. Bumaon ka! Dahil sa nasaktan si Goryo, ay nabitawan niya si Pepe at hinawakan nito ang espada para di bumaon ng tuluyan sa kanyang puso. Dahil sa wala nang natirang lakas si Mang Damian, ay naagaw ni Goryo ang espada at isinaksak sa kanya sabay hagis nito sa malayo. Nakita ni Pepe ang pagsaksak ni Goryo sa kanyang guro at napasigaw ito. Lolo Damian! Sigaw ni Pepe at tuluyan ng lumuha at pilit tumatayo para puntahan ang katawan ni Mang Damian na nakahandusay na sa putikan. Umatras naman si Goryo at hawak-hawak niya ang kanyang dibdib dahil nasaktan ito sa natamo niyang sugat dito.
Nang makalapit na si Pepe ay niyugyug nito ang katawan ni Mang Damian. Lo! Gumising ka! Lo! Gumising ka! Sigaw ni Pepe habang yakap-yakap nito ang kanyang guro. Pero hindi na ito humihinga pa. Humagulgol si Pepe habang yakap-yakap ang katawan ni Mang Damian na wala ng buhay. Nang biglang nagpakita ang diwata sa kanya. Pepe, patay na si Damian. At ikaw ang tanging pag-asa para mawakasan na ang kasamaan ng aswang na si Goryo. Dahil ikaw ang nasa propesiyang papatay sa kanya. Wika ng diwata kay napatingin si Pepe sa diwata at nagwika ito ng, Papaano, Diwata? Ni hindi nga tumatalab sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. wika ni Pepe sa diwata na lumuluha pa ito. Pepe, kunin mo ang mutya ni Damian at ilabas mo rin ang iyong mutya. Pagsamahin mo ito sa iyong palad. Wika ng diwata kay Pepe at ginawa naman niya ito. Maya-maya pa ay nagliwanag ang kamay ni Pepe nang nakakasilaw sa mata. At kitang-kita nito na nag-isa ang dalawang mutya. Sa di maipaliwanag ni Pepe ay lumutang ito sa hangin at binalot ito ng liwanag ng kanyang hawak na mutya. Unti-unting nararamdaman ni Pepe na lumalakas ang katawan nito at nagwika ang diwata. Pepe, yan ang tunay na kapangyarihan ng trabungko na hawak mo ngayon. Wika ng diwata habang pinagmamasdan si Pepe na umiilaw ang kanyang buong katawan. Hindi! Hindi maaari to! Kailangan mo nang mamatay, bata! Heto ang sayo! Iwinasiwas ni Goryo ang kanyang matutulis na kuko kay Pepe at pagtama ng kanyang kuko ay nabali itong lahat. Naanimoy makapal na bakal ang katawan ni Pepe at hindi man lang nagalusan ang katawan nito. Nagsisigaw si Goryo dahil sa sakit ng pagkaputol ng kanyang mga kuko. Ah! Ang sakit! Ang mga kuko ko! Sigaw ni Goryo habang iniinda nito ang sakit ng kanyang mga daliri. Walang yaka! Papatayin kita! Sabay sugod ulit ni Goryo sa lumulutang na si Pepe habang lumuluha pa rin ito. Sumuntok ito kay Pepe ng ubod ng lakas. Ngunit sinalulang ni Pepe ang kamao ng aswang na si Goryo ng isang kamay lang. Nagulat si Goryo dahil sa lakas ng suntok na yon ay sinalulang ni Pepe ng isang kamay na walang kahirap-hirap. Magbabayad ka. Magbabayad ka! Pasigaw na wika ni Pepe habang ito ay nakatitig ng masama kay Goryo. Nakaramdam ng takot itong si Goryo dahil sa sama ng titig ni Pepe sa kanya at bigla siyang napasigaw nang pigain ni Pepe ang kamao nito gamit ang isang kamay lang. Ah! Walang yaka! Hindi ako mapayag na isang binata lang ang papatay sa akin. Ito ang sayo! Muling sumuntok si Goryo gamit ang isa pa niyang kamay. Subalit isinalubong ni Pepe ang isa niyang kamao. Nagsalpukan ang kanilang kamao. At napasigaw ulit si Goryo dahil nadurog ang kamao nito. Hindi na nito pinatagal pa ang laban. Gamit ang kanyang isang kamay na may hawak-hawak na mutya ay isinuntok niya ito ng malakas sa dibdib ni Goryo, kung saan nasugatan ito kanina ng espada ni Mang Damian at nagtuloy-tuloy bumukas ang dibdib ni Goryo sa lakas ng suntok ni Pepe at bumaon ang kanyang kamao. At paghatak niya dito ay hawak-hawak na niya ang puso ni Goryo. Hindi maaari! Hindi ito maaari! At nagliyab na nga ang katawan ni Goryo, kasama ang mutya niya na nalusaw sa apoy at tuluyang naging abo.
Biglang lumabas sa lupa ang dalawang dambuhalang ahas na nag-aaway kanina pa. At pulupot na ni Samantang ahas, ang ahas ni Goryo na si Astaro, at sinakmal ang ulo nito hanggang sa naputol. Ilang saglit lang ay binitawan na nito ni Samantha, at sa isang iglap lang ay kinuha ito ng lupa at bigla ring sumara. Ang mga ahas naman ni Pepe na nakikipaglaban sa itim na ahas ni Goryo ay biglang nasunog ang mga ito at naging abo dahil sa nasunog si Goryo at nasama ang trabungko nito sa nasunog at naging abo. Muling binalikan ni Pepe si Mang Damian na nakahandusay sa putikan at yakap-yakap pa rin niya ito at umiiyak. Maya-maya pa ay inihipan ng diwata si Mang Damian at nabuhay itong muli at umubo ito. Lo, buhay kayo ulit? Wika ni Pepe na masaya habang yakap-yakap pa rin niya ang matanda. Pepe, hindi ako makahinga. Huwag mo akong sakalin. Wika ni Mang Damian kay Pepe habang tinutulak nito ang kanyang braso. Paumanhin, Lo. Nadala lang ako. Wika ni Pepe na nakangiti. Tumigil na ang ulan at masayang masaya si Pepe dahil nabuhay muli ang guro niyang si Mang Damian. Pepe, ikaw na ngayon ang pinakamalakas na nilalang dito sa lupa. Sana ingatan mo ang iyong mutya at huwag ipagyayabang sa iba, ha? Opo, Lolo. Umasa kayo. Itong si Lolo talaga, para na naman kayong magpapaalam eh. Wika ni Pepe nang pabiro kay Mang Damian. Pepe, tama ka. Hindi na ako sasama sa iyo pag-uwi. Gulat na reaksyon ni Pepe. Bakit, Lo? Saan kayo pupunta? Tanong ni Pepe na maluha-luha ulit at nauutal. Nakipagkasundo ako kay Berna, ang aking kaibigang diwata, Pepe, na palakasin ka para matupad ang propesiya. Kaya ginabayan ka niya kanina at pinalakas gamit ang mutya nating dalawa. Total ay matanda na rin ako at tapos ko na rin ang misyon ko sa iyo at sa bayan natin. Ikaw na ngayon ang magtutuloy at magtatanggol ng mga kababayan nating ginugulo ng mga elemento, mangkukulam, mga nagbabarang o kaya mga aswang kung meron pang natitira. Kaya sasama na ako kay Berna sa kanilang daigdig, Pepe. Kaya sana pagkaingatan mo ang mutya na yan at ikaw na rin ang bahala sa lahat ng pag-aari ko. Paliwanag ni Mang Damian kay Pepe. Pepe, huwag kang mag-alala. Kung mayroon kang kailangan ay puntahan mo lang ako sa talon at tawagin mo lang ang pangalan ko at agad akong magpapakita sa iyo. Wika ng diwatang si Berna kay Pepe. Salamat, kaibigang diwata. Kayo na po ang bahala kay Lolo Damian ko. Wika ni Pepe at niyakap niyang muli si Mang Damian sa huling pagkakataon. Lo, sana magkita tayo ulit pagdating ng panahon. Sambit ni Pepe na maluha-luha ang kanyang mga mata. Oo naman. Balang araw, Pepe. Sagot ni Mang Damian habang tinatapik-tapik si Pepe sa balikat. Damian, oras na para tayo ay lumisan. At paalam sa iyo, Pepe. Wika ng diwata kay Pepe. O siya, Pepe. Ako'y magpapaalam na sa'yo. Mag-iingat kayo ng tatay mo, ha? Sabihin mo pala sa kanya na alagaan niya ang mga alaga kong kambing. Pagpapaalam ni Mang Damian kay Pepe at sila'y naglaho na. Magbubukang liwayway na nung pauwi na si Pepe sa bahay nila. At sa paglipas ng panahon ay isa na siyang sikat na manggagamot at kinakatakutan ng anumang klase ng nilalang o elemento na nanggagambala sa bayan nila. At dito nagtatapos ang kwento ni Mang Damian at ang mutya ng ahas. Grabe, ang lupit ng bakbakan, di ba mga kapatid?
Nakapanghihinayang lang dahil dito na nagtatapos ang kwento ni Mang Damian at ang mutya ng ahas. Gayunpaman, masaya ako at naibahagi ko sa inyo ang kwentong ito. Maraming salamat pala sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. Most especially sa lahat ng mga silent listeners natin dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. So, kita-kits ulit tayo sa susunod kong upload. Paalam!